Hello mga ginoong mangangalakal at mamumuhunan. Impormasyon at analytical na serbisyo ay kasama mo System Guru Markets. Magsimula tayo sa summary data para sa korporasyon. Tingnan natin ang bawat parameter ng mas detalyado ng kaunti pa. Kung kinakailangan, maaari mong i-pause ang video. Maaari mong pag-aralan ang bawat corporate indicator ng mas lubusan. Ngayon ay titingnan natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Ford Motor Company, ticker. Ginawa ang pagsusuri batay sa data noong panahong iyon, Abril 20, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Corporation Ford Motor Company na bibilang sa subkategory. Autoprom, 8 organisasyon ang lumahok sa pagtatasa, ito ay hindi kinatawan. Kabuuan para sa kumpanyang pinag-uusapan, 2-1-0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay 0.6 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng merkado sa amin sa pangkalahatan, maaari nating tandaan na ang average na marka para sa US stock market sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa score na 2 puntos para sa kumpanya Ford Motor Co. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Ford Motor Company at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na over 12 months ang stock Ford Motor Co. nagpakita ng dynamics ng minus 11%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategory na minus 18%. Wala itong sinasabing tiyak, ngunit kailangang isaisip ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Ford Motor Company nagkakahalaga ng US dollars 38.33 bilyon. Na may subkategory na capitalization na US dollars 463 bilyon. Ford Motor Company ay may bahaging 8.274% at isa sa mga mid-sized na kumpanya sa subkategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay US dollars 44.78 bilyon. At ang capitalization ng balance sheet ng subkategory ay US dollars 507 bilyon. Ford Motor Co account para sa isang bahagi ng 8.868%. Paghahambing ng mga inookupahang bahagi ng stock exchange at capitalization ng balance, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Ford Motor Company sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay 8.274%. Ang book value ay 8.868%. Ito ay 7% higit sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at balanse ng capitalization sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang mga utang ng organisasyon ay umaabot sa US dollars 161.616 bilyon. Ang mga pananagutan sa utang sa pag-book ng capitalization ay umaabot sa 350.3% ng kapital ng kumpanya. Resulta sa mga utang ng kumpanya, napakasama, minus 2 puntos. Ang ratio ng presyo ng stock ng kumpanya sa tubo nito ay 6.5. Ang average para sa subkategory ay 7.6 at ito ay 14% mas mababa kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga organisasyon ng subkategory, mabuti 1 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US dollars 5,884 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US dollars 5,253 milyon. At ito ay 7% mas mababa kaysa ngayon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang halaga ng kumpanya sa balanse ng kita ay 0.2. Ang average sa subkategory ay 0.5 at ito ay 60% mas mababa kaysa sa average sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng stock ng kumpanya sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 puntos.
Ang kita sa huling 12 buwan ay $185,160 milyon. Ang kita sa hinaharap para sa darating na 12 buwan ay inaasahang magiging $165,270 milyon. 11% mas mababa kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang margin ng benta ay 3.2%, na may average para sa subkategory na 6.1%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 2.7%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 14.686%, na 77% higit sa bahagi ng market capitalization. At ito ay nagpapakita ng imbalance ng stock price ng kumpanya Ford Motor Company sa halip patungo sa pagmamaliit. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng $224,000, samantalang para sa subkategory ito ay $397,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 43.6%. Pagtatasa ng dami ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang tubo para sa bawat empleyado ng kumpanya ay $34.4,000, na may average sa subkategory na $52.3,000. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 34%. Pagtatasa ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang dami ng benta para sa bawat empleyado ng kumpanya ay $182,000. Ayon sa subkategory $860,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 26%. Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay 5%, na may average para sa subkategory na 1.2%. Ito ay isang pagtatasa ng posibleng panganib ng isang maikling skis. Tagapagpahiwatig Res 14 na nagpapakita ng 50% antas para sa kumpanya Ford Motor Company. Samantalang para sa subkategory ang antas na ito ay humigit kumulang 50%. Sa karaniwan, ang mga mahalagang papel ng subkategory ay tinatayang kapareho ng mga pagbabahagi ng kumpanya Ford Motor Company. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $9.62. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $9.21. Ang dynamics ng aktwal na presyo at ang consensus forecast ay humigit kumulang negatibo 4%. Tignan natin ang talahanayan ng mga order na magagamit mo, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng impormasyon ng stock valuation at reference system Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga pagbabahagi ng kumpanya Ford Motor Company, sistema ng pagtatasa ng impormasyon at sanggunian Guru Markets isang desisyon ang nagawa. Huwag magbukas ng order dahil ang video na ito ay isang pagsusuri. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng Information and Reference System Guru Markets. Ikaw talaga ang pinakaastig na madla sa mundo.